Washington. Sa unang hirit, bisyong totoo ang unang hirit, ang saya-saya. Sa unang Makasaysayan po ang gaganaping impeachment trial sa Senado sa Lunes. At sa kauna-unahang pagkakataon, isang punong mahistrado ang lilitisin dahil po sa betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution at graft and corruption. Pero ngayon pa lamang po ay umiinit ng usapin dahil naghain na ng mga petisyon sa Korte Suprema ang ilang abogado na siyang kumukwestiyon sa proceeding sa impeachment kay Chief Justice Corona. Maaari kayang masuspindi ang umpisa ng trial ng impeachment dahil sa Korte Suprema. Yan ang tatalakayin natin ngayon kasama ang ating kapuso sa batas, si Attorney Gabby Concepcion. Good morning, Attorney! Good morning din sa'yo, Connie. Siyempre, exciting itong weekend na to. Kasi nga, pag-umpisa ng Monday next week, talagang araw-araw na. At I'm sure lahat ng tao susubaybay na naman. Para may telenovelang bago. Exactly. Marami ho ba yung, syempre marami ang nagsasabi na hindi daw pwedeng makialam ang Supreme Court sa pangyayari dun sa Senado. Ano ba yung tama dun? Well, of course, ang pinipilit ng Senado sa ngayon, wala daw kapangyarihan ng Korte Suprema na makialam dahil ayon daw sa Section 6, Article 11 ng Konstitusyon, ang Senado ay may sole power to try and decide all cases of impeachment. At once natanggap na ng Senado ang impeachment complaint, dapat daw ay ang trial ay magpo-proceed. Kaya wala na daw puwang pa para mag-issue ng Supreme Court ng TRO injunction. Of course, ang issue na ito, pwede nga ba o hindi makialam ang Korte Suprema at this stage, ay isang issue na hindi rin naman matatansya at this point in time. So while yung impeachment proceedings ay sinasabi na political in nature, dito sa Pilipinas, nagkaroon na rin naman ng mga kaso na pumasok ang Korte Suprema at siyang nag-entertain ng mga kaso. So hindi rin totoo na etsapuera ang Supreme Court sa mga impeachment proceedings. Halimbawa, nung panahon ni Chief Justice Davide, nung siya ang nakasalang para ma-impeach, nag-issue ng desisyon ng Korte Suprema at nagsabing hindi na maaaring mag-file ng pangalawang impeachment complaint dahil kay Chief Justice dahil ito ay labag sa Constitution. Kasi nga daw yung ang impeachment proceeding can be initiated only once every year. Kumbaga, in-interpret ng Korte Suprema ang nakasaad sa Constitution kahit na pa sa kasong ito, ang pangalawang impeachment complaint ay linagdaan ng more than one-third ng mga congressmen. At kahit na nakasaad pa sa Constitution na ang Kongreso ang may exclusive power to initiate impeachment proceedings. So, ganoon din yung sinasabi nila na sa amin lang to hindi dapat manghimasok ang Korte Suprema. Pero ganoon din nung kay dating Ombudsman Mercedes Gutierrez, nag-issue ang Korte Suprema ng status quo ante order kaya't natigilan ng 6 na buwan bago umusad ang impeachment proceedings sa House. Although sa kasong to, eventually napayagan nga ang impeachment proceedings na tumuloy. Pero in the end, nag-resign nga ang dating ombudsman natin. So ang masasabi lang natin, medyo naiba ang Supreme Court natin dahil kinikilala nito na may kapangyarihan siyang i-review ang kapangyarihan ng Kongreso sa impeachment proceedings. Kaya, pero ang sinasabi nila, tinitingnan lang ng Korte Suprema kung lumalabag ba o hindi sa mga restrictions sa ilalim ng Constitution, yung impeachment. Pero hindi sila nanghihimasok sa, kunyari, yung substantive allegations. Ganyan. Pero syempre yung parating papasok kasi sa isipan ng marami, kapag ganyang tinitignan, baka may bias na dahil syempre mga kasama rin niya, di ba, sa loob ng Korte Suprema, yung mga tumitingin. Yun yung sinasabi. Hindi ba kailangan mag-leave muna si Chief Justice Corona mula naman sa trabaho habang syempre may proceeding na ganito? Well, wala naman nakalagay sa batas kung kailangan niya mag-leave o hindi. Siguro hindi. At dahil wala nakalagay sa batas, baka hindi natin siya mapilitan mag-leave unless ma-orderan nga siya. Pero syempre, kung siya ang subject ng kaso na pwedeng sa Korte Suprema, of course naman mag-inhibit siya. But historically, wala naman nagli-leave. Di ba? Pag nag-impeach sila, sa alam ko si Chief Justice Davide, hindi. Si Ombudsman Gutierrez, hindi rin. Pati nga si President Clinton ng Amerika, nang siya ini-impeach dati, hindi siya na-impeach. And I think even President Nixon, kahit na nakulong na siya lahat for a while, siya pa rin ang presidente ng kasi parang, America. Yung iniisip siguro din ng ilan, di ba, pag nag-leave sila, baka kasi wala na, tapos na, mawawala na sila. So especially kung magkakaiba pa silang kampo politically, talagang magkakaroon ng
fight for power, di ba? Once you vacate your position. That's right, oo. Kasi ngayon, parang lahat merong kanya-kanyang interpretasyon, di ba? Kung ano yung That's batas, right. Kaya paano kailangan, gagawin. kailangan dahan-dahan din sa kasong to. Kaya nga sabi nila, sana medyo magtimpi ng konti yung Senado, magtimpi ang Korte Suprema. Kasi pag hindi, kasi paano kunwari manghimasok ang Korte Suprema. Tapos ang Senado sasabihin, we're not recognizing you. You have two co-equal branches of government Totoo yun na eh. magbabakbakan. Yan ang tinatawag nilang baka magkaroon ng constitutional crisis. That's right. At So, walang solusyon sa problema constitution natin kung paano oo. susolusyonan. O sana nga maging maayos, no, unbiased yung proceedings na to, maging tuloy-tuloy We have na to have faith in our Senate headed sana by nga, oo, talagang dapat Senator ganun, no? Enrile. That's right. Ayan, sana hoy marami na naman tayong napulot na impormasyong legal sa ating diskusyon this morning. Maraming salamat muli, Attorney Gabby. Maraming salamat at For happy your weekend. insights. Happy weekend. At ngayon naman, puntahan na po natin ang unang balita. Ang mga unang balita sa umagang ito. Pagtulwak ng tubig mula sa water pipe sa Las Piñas, nagmistulang fountain. May-ari ng truck na nawala ng preno at naaksidente